At sa pagpapatuloy, Pebi anak, ayos ka lang ba? Namumutla ka. parang masama yung pakiramdam ko, Nay. Magpapahinga lang po ako. At naglakad na si Pebi papunta sa kanyang silid. Nung nakahiga na siya sa kanyang kama ay agad naman itong nakatulog. Pebi, halika, ipapasyal kita sa aking kaharian. Ani ng isang napakagwapo at napakakisig na lalaki. May mahaba at puting buhok, pahabang tenga at nakasuot ng isang magara at gintong damit. Sino ka? Bakit ako nandito? Nasaan ako? Saang lugar ito? Natatarantang sabi ni Pebi, pero parang hindi nito hawak ang kanyang sariling katawan dahil sa kabila ng pagkataranta ay sumunod pa rin ito sa paglalakad ng lalaki. Ako si Alvaro at nandito ka ngayon sa aking kaharian. Sagot sa kanya ng lalaki, ngunit parang bigla na lang natigilan si Pebi at namangha sa kanyang nakikita dahil sa purong gintong mga kabahayan. Parang isang normal lamang na lugar kung kanyang titignan, pero ang pinagkaiba lamang nito ay bukod sa gintong mga bahay ay ang mga naglalakad na mga tao. Parang mga anime dahil sa taglay na kagandahan at kagwapuhan. Sa paglalakad nilang dalawa ng lalaking kanyang kasama ay bigla na lang tumitigil ang bawat mga taong kanilang nadadaanan at agad na yumuyuko. Teka, bakit ang weird naman ng mga tao dito? Nagtatakang tanong ni Pebi. Huwag mo na lang pansinin at sumama ka sa aking palasyo. Ha? May palasyo ka? Nagpapatawa ka ba? Sa mga palabas lang yan, wala sa totoong buhay. Totoong may palasyo ako, Pebi. Kung nais mong doon na manirahan ay maaari din naman. Baka sandcastle yan ha? Papakain ko talaga yung buhangin sa'yo. Natatawang sabi ni Pebi nang tumatawa-tawa pa at bigla na lang itong natigilan sa kanyang nakita. Palasyo? Paanong may palasyo dito? Gulat na gulat si Pebi na napako na sa kanyang kinatatayuan at natulala sa palasyong nasa kanyang harap. Puro ginto ito at kumikinang. Pumasok ka, Pebi. Bigkas ng lalaki at nauna nang pumasok. Sumunod naman agad si Pebi sa kanya. Namangha si Pebi sa lahat ng kanyang nakikita sa loob. Napapalibutan siya ng mga gamit na puro ginto. Kung papayag ka na dumito ay mapapasa iyo ang lahat ng ito, Pebi. Pero ayaw kong iwan si Inay Alvaro. Hindi maaari yung sinasabi mo. Pag-isipan mo mabuti, Pebi. Huwag kang mag-alala. Pwede mo namang isama ang iyong ina dito. Pero hindi ito ang buhay na kinagisnan namin ng ina ko, Alvaro. Pag-aayaw pa rin ng dalaga sa hinihingi ng binata. Matututunan nyo namang mag-adjust sa buhay na nandito, Pebi. Pero hindi maaaring magsama ang dalawang taong lalaki at babae na ngayon lang nagkasama, Alvaro. Maghihintay ako, Pebi, hanggang sa panahon na pwede na. Pangako ko iyan. Ewan ko sa'yo, Alvaro. Nasisiraan ka na siguro ng isip. Siya, dyan ka na nga at uuwi na ako. O sige, ihahatid na kita. Basta pag-isipan mo mabuti yung hinihiling ko sa iyo, ha? Huwag mo na akong ihatid, Alvaro. Sigurado ka ba? Sige, ihatid mo na lang ako, Alvaro. Hindi ko na alam yung daan pabalik eh. Huwag palampasin ang susunod na karugtong ng nakakakilabot na kwento, mag-subscribe na sa aking channel, Turon Stories, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istorya ng kababalaghan. At maaari din kayong mag-send ng inyong nakakakilabot experience through my TikTok account.